Mararamdaman mo pa ang pag-ihip ng hangin sa kalupaan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Antonio. Hindi ko po ito totoong pangalan. Ako po ay tubong Mindanao sa parteng Cotabato. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa kapakanan ng aking pamilya. Ang kwentong aking ibabahagi ay kwento ni Lolo na itatago ko na lamang sa pangalang Diego. Si Lolo Diego ay kapatid ng aking lola na itatago ko na lang sa pangalang Emilia. Ayon sa aking lola, noong panahon ng mga Kastila ay pinili ng aming angkan na mamalagi dito sa Mindanao at noong panahong iyon ay may kasintahan umano na naiwan ang lolo ko sa Visayas na akin na lang poong papangalanan ng Elena. Ayon kay lola, maganda umano si Elena, ito ang larawan ng isang dalagang Pilipina. Mahal na mahal umano ni lolo si Elena, ngunit tinutulan ito ng kanyang amang Kastila dahil si Elena ay mahirap lamang. May kaya kasi ang lahi ng aking lola Emilia. Noong sila ay nasa Mindanao na, madamdaming pamamaalam ang namagitan sa kanila ni Lolo at Elena at kasabay noon ang pangako kong magsusulat at sa panahon noon wala pang cellphone at tanging sulat lang ang nagsisilbing komunikasyon. Telegrama naman kung tawagin ang sulat na gusto mong madaling dumating. Isang araw na makulimlim, nasa bakuran ng kanilang tahanan, nakaupo ang binatang si Diego tila may hinihintay, may inaabangan at inaasahang dumating. Palagi niya itong ginagawa, halos araw-araw siyang nakaupo sa bakuran. Wala pang kuryente sa panahon noon, tanging gasera lamang ang nagsisilbing ilaw sa bawat tahanan. Ngunit ang aking lolo Diego ay may magandang tahanan dahil may kaya sila sa buhay. Malaki ang kanilang bahay at marami silang bombang gasera sa tahanan nila. Maganda ang kanilang bakal na bakuran at masasabi mo talagang may sinabi sila sa buhay. Marami din ang nagkakagusto sa aking lolo dahil bukod sa mailahi siyang Kastila ay napakagwapo nitong lalaki. Isang araw ang dumaan ay may kumatok sa tahanan nila lolo. Dali-daling tumakbo ang aking lolo upang tignan kung sino at laking tuwa niya nang makita ang kartero. Inabot sa kanya ng kartero ang sulat na naglalaman ng liham ni Elena ang kanyang kasintahan. Dali-daling binuksan ni Lolo ang sobre at agad na binasa ang liham na nakalakip dito. Maluha-luhang binasa ni Lolo ang liham na may pangulila kay Elena. Habang nagbabasa ay may nahulog na isa pang sobre, hindi niya pansin na 2 sobre pala ang inabot sa kanya. Nakapangalan ito sa kanya at mula sa kanyang pinsan na si Franco. Binuksan ni Lolo ang sulat ni Franco. Nakasulat ito sa wikang Espanyol noon kasi ay magaling magsalita ang mga tao ng Espanyol, kaya madali lang sa kanila mabasa ang ganong salita. Nabigla si Lolo sa nakasaad sa liham ng kanyang pinsan na si Franco. Ibinalita nito sa kanya na ang kanyang kasintahang si Elena ay naging isang aswang. Dali-daling nagsulat si Lolo Diego, hindi para kay Elena, kundi para sa kanyang pinsan na si Franco. Agad siyang nagtungo sa tanggapan ng koreo upang ipadala ang kanyang liham. Umuwi siyang laglag ang balikat sa balitang natanggap mula sa kanyang pinsan sa Visayas. Hindi niya lubos sa kalain na si Elena ay magiging ganap na aswang. Hindi lingid noon sa kanilang bayan ang pagkatao ng lahi ng kanyang kasintahan, ngunit hindi niya lubos maisip na magiging aswang din ito. Malungkot niyang inihiga ang katawan sa kanyang malambot na kama at tuluyan na siyang nilamon sa kalungkutang nadarama. Lumipas ang panahon na patuloy ang pagtanggap niya ng liham mula kay Elena, ngunit ang huling liham na kanyang natanggap ay liham ng isang pamamaalam. Nakalakip sa liham ni Elena na ito'y nagpapaalam na para sa kanilang relasyon dahil hindi na nito mahihintay ang kanyang walang kasiguraduhang pagbabalik. Nang matanggap ito ni Lolo ay agad siyang nagpasya na magtungong muli sa Visayas para bisitahin si Elena. Sa panahong ito'y buhay pa ang barkong AC Don Paz. Ito ang tinaguriang Titanic ng Asia. Disyembre taong 1988 ay nagtungo ang Lolo sa Visayas. Ito din ang taon na nasunog ang AC Doña Paz na galing Leyte papuntang Manila, kaya naman akala ng pamilya ni Lolo ay isa siya sa nakasama sa sunog dahil ang kanyang palusot noon ay tutungo siya sa Leyte at papuntang Manila. Ngunit ang aking lolo ay nakasakay sa Negros Navigation na magdadala sa kanya sa parteng Visayas at sa panahon noon napakabigat na pamasahe na ang 1,000 hanggang 2,000 na piso, ngunit madali lamang ito para sa kanya na anak ng mayamang pamilya. Ika-22 ng Disyembre taong 1988 ito rin ang araw na naaksidente ang barkong AC Doña Paz dahil bumangga sa barkong oil tanker na Victor na kumitil ng maraming buhay.
Nakarating siya ng Visayas Lula ng Negros Navigation at pagdating niya sa kanilang lugar ay si Franco ang kanyang unang nilapitan. Nagulat si Franco sa kanyang pagdating dahil akala rin nito na isa siya sa mga pasaherong nalunod. Agad niyang sinabi ang sadya, ngunit maagap siyang pinigilan ni Franco sa balak na magtungo sa lugar ni Elena. Ayon sa pinsan ay hindi na nakakakilala si Elena, lumalala na ang pagiging aswang nito. Nagsimula ito nang siya ilumipat sa Mindanao. Labis umano ang pangulila ni Elena at hindi nila alam kung saan nakuha ni Elena ang pagiging aswang dahil ayon sa mga lola nito, hindi na nila ipapamana ang kanilang mga bato sa susunod na mga henerasyon, kaya naman hindi talaga nila alam kung saan nakuha ni Elena ang pagiging aswang. Ngunit dahil sa kagustuhang makita ang dating katipan ay nagpumilit si Lolo na magtungo sa banwa ni Elena, kaya walang magawa si Lolo Franco, kundi ang samahan si Lolo Diego. May bahid mang takot ay tiniis ni Lolo Franco para sa ikatatahimik ni Lolo Diego. Malamig na simoy ng Disyembre, ika-22 nagtungo ang aking mga lolo sa tahanan ni Elena. Suot ang mga habak na pangontra laban sa aswang na binigay ng ama ni Franco na isang manggagamot. Binaybay nila ang pilapil patungo sa bahay ni Elena. Kabilugan noon ng buwan at mararamdaman mo na ang malamig na simoy ng hangin na nagpapaalala na malapit na ang Pasko. Kumatok sila sa tahanan ng dalaga na dati walang kasing saya, ngunit ngayon ay larawan ng isang nangungulilang tahanan. May ilaw na gasera ngunit napakalamig. Kay tagal lumuha at itinago ang lungkot ganon ang itsura ng tahanan ni Elena. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto, nawari niya inasa 80 na, lukot na ang mga balat nito't maaaninag mo na ang pagod sa mukha nito. Nagpakilala sila ngunit hindi man lang ito nag-abalang sila'y pagbuksan o papasukin at sinabi pa nitong sila ay umalis na lang at hindi rin sila makikilala ni Elena. Isinara nito ang pinto at malungkot silang tumalikod. Naramdaman pa niya ang pagtapik ni Lolo Franco sa kanyang likod. Naramdaman nila ang pag-init ng ang kanilang mga habak, ito ay senyales na may masasamang elemento sa kanilang paligid. Nagtinginan na ang aking mga lolo nang biglang kumulo ang kanilang mga habak. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang kung sino mang nilalang na iyon. Halos mauuna ang kaluluwa ni Lolo Franco nang makita sa harap nila si Elena, buhaghag ang buhok, at napakadumi ng damit tila ba nakipagbuno ito sa kung sino ang kanyang biktima. Nanatili itong nakatayo at hindi makalapit sa kanila gawa ng kanilang mga habak. Naluluha ang aking Lolo Diego sa kalunos-lunos na sinapit ni Elena. Lumabas ang lalaking kanina ay nagbukas sa kanila ng pinto, napaupo ito at humikbi. Nang makita ni Elena si Lolo Diego ay nagbago ang kanyang anyo, tumulo ang mga luha nito at umiyak. Tatanggalin sana ni Lolo ang kanyang habak para makalapit kay Elena, ngunit pinigil ito ng kanyang nobya. Ang wika nito ay huwag tatanggalin upang ligtas na makakauwi si Lolo. Ang pagiging aswang ang dahilan kung bakit nagpaalam si Elena sa kanyang huling liham, dahil ayaw niya na mapahamak si Lolo Diego. Nakasaad din sa sulat na magpatuloy ito sa kanyang buhay. Isang madamdaming tagpo ang nasaksihan ni Lolo Franco kung paano sinabi ni Elena ang kanyang walang katumbas na pagmamahal kay Lolo Diego. Puno ng luha at dalhati ang paghihiwalay ni Lolo at ni Elena. Bumalik na Mindanao si Lolo Diego, kasama na nito si Lolo Franco pagkatapos ng paghihiwalay nila ni Elena. Ika-29 ng Enero taong 1989 sa taong ito, ipinanganak ako, at ito rin ang araw at taon na ginugunita ang ikadyas ng aking Lolo Diego na inakala nilang nakasama sa namatay sa Doña Paz na barko. Nagulat pa umano sila sa pagdating ng aking lolo, dahil hindi nila inaasahang ito at kinuwento ni Lolo Franco ang lahat-lahat sa pamilya ni Lolo Diego. Simula din nung mabalitaan niyang patay na si Elena, hiniling umano ng dalaga na siya ay patayin na lamang kaysa naman siya ang makapatay dahil hindi na umano niya kayang kontrolin ang pagkatakam sa tao. Namatay ang aking Lolo Diego sa taong 2004 sa edad na 84. Namatay siyang yakap-yakap ang mga sulat ng pag-ibig at pamamaalam nila ni Elena. Sa taong iyon ako ay 15 na taong gulang na. Sa lamay ng lolo ko na ikwento lahat ng aking Lola Emilia ang bunsong kapatid ni Lolo ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Lolo sa piling ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Magandang umaga po sa inyo Kuya Chris at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Felix, isa sa masugid na inyong taga-subaybay at naninirahan dito sa lalawigan ng Cebu.
hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong bayan namin upang maitago ko ang pagkakakilanlan ng mga taong naging sangkot sa pangyayaring ito. Taong 1975, binatilyo lang po ako noon, nasa edad 14 na nang magbakasyon kami sa bukid ng Karatigbayan ng aming baryo. Dito pa rin sa lalawigan ng Cebu. Dumating po kasi ang isa naming kamag-anak na galing pa sa Maynila, kaya iminbitahan kami ng aming tiyahin na umakyat sa kanila sa bundok. Ang tawag po minsan ng mga taga Cebu sa bundok ay bukid o bukirin. Kahit na po malayo ang bukid ay excited kami na dumayo doon dahil marami daw pasalubong ang aming pinsan na si Armando at ang balita pa ay kakatay ng baka at baboy kaya halos buong pamilya namin ay umakyat sa bukid. Nang makarating kami doon ay nagkakasiyahan na, nagsidatingan na rin ang iba naming mga kamag-anak mula sa iba't ibang bayan. Sa dami ng mga pagkaing nakahain at sa dami ng mga bisita ay nagmistulang piyesta na nga ang naging atmosfera sa paligid. Napakasaya po ng araw na iyon at nagsilbing reunion na rin naming lahat dahil bihira na naming makita ang iba naming mga kamag-anak dahil sa pagiging abala ng mga ito sa trabaho. Ang iba ay nasa ibang bansa na at ang iba naman ay nagpunta na sa Maynila. Habang kumakain kami ay lumapit ang aking tiyahin na si Tia Rosa kasama ang anak niyang si Armando. Mahabang kumustahan ang nangyari at tuwang-tuwa kami dahil maraming ang ibinigay na pasalubong sa amin ang aming pinsan si Armando. Oy Manang Rosa, bakit hindi ko pa nakikita si Manong Ramon, na saan na siya, ang tanong ni nanay kay Tia Rosa. Si Tio Ramon po ang asawa ni Tia Rosa. Naku, huwag mo intindihin yon, maya-maya lang ay uwi na rin yon, nandoon kasi siya sa sakahan at tatapusin lang daw niya yung pag-aararo. May natirang aararuhin pero konti na lang daw. Almo naman yang si Ramon, naku, ayaw niyang nakatiwangwang ang lupa, mahabang paliwanag ni Tia Rosa sa nanay ko. Ngunit ang kasiyahang iyon ay napalitan ng matinding kalungkutan sa aming buong angkan. Habang nagkakantahan at nagkakainan ay may biglang dumating na dalawang kalalakihan sa bahay ni Tia Rosa, habol ang hininga ng dalawang lalaki na hinahanap si Tia Rosa, at nang makaharap na ni Tia ang mga ito ay halos panawan ng ulirat ang aking tiya at ang mga anak niya, maging kami po ay nagulat sa ibinalita ng dalawang lalaki. Tinaga daw po si Tio Ramon doon mismo sa sakahan. Ayon po sa dalawang lalaki na sasaksi at nagpunta sa bahay ni Tia ay nagalit daw po ang mag-ama na may-ari ng kabilang sakahan dahil lumampas po ng ilang metro ang dinaanan ng pag-aararo ng kalabaw ni Tio, kaya po nagkasagutan ang aking Tio at ang mag-ama na kapitbahay lang naman nila sa kabilang bukid. Nagpunta po kaming lahat sa sakahan at doon po ay nakita namin ang kalunos-lunos na nangyari kay Tio Ramon. Tadtad po siya ng taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at halos hindi na namin siya makilala dahil naliligo na ito sa kanyang sariling dugo. Nabalot ng panaghoy at iyakan ang aming buong kamag-anakan ang sakahan kung saan nagaganap ang karumal-dumal na nangyari sa aking tiyuhin ng araw na iyon, at ang masakit pa, Kuya Chris, nang sugurin namin ang bahay ng mag-amang pumatay sa aking tiyuhin, ay nakatakas na po sila. Sa murang edad ko po ng mga panahong iyon ay parang nagkaroon ako ng trauma sa mga nangyari, lalo na at naaalala ko ang itsura ng aking tiyuhin na nakahandusay na ang katawan at wala ng buhay. Ang kasiyahan ng araw na iyon ay napalitan ng mga luha na hindi man lang nagkita ng araw na iyon ang aking pinsan si Armando at ang kanyang tatay na si Tio Ramon bago man lang ito pumanaw. Lahat po ay natulala sa nangyari, lahat ay halos walang nakapagsalita at pawang pag-iyak lang ang maririnig sa paligid, lalo na po ang pamilya ni Tio Ramon na punong-puno ng paghihinagpis. Inabot na kami ng madaling araw sa sakahan habang binabantayan ang bangkay ni Tio Ramon. Sinundo po kasi sa bayan ng mga pulis at ang punerarya na magdadala sa bangkay. Hindi daw po pwedeng galawin ang bangkay hanggat walang alagad ng batas na mag-imbestiga dito. Habang naroon kami ay hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako, Kuya Chris, o sadyang may nakita talaga akong isang bilog na parang bolang apoy na paikot-ikot sa sakahan, ngunit malayo po ang distansya sa amin, natanaw ko lang po siya mula sa malayo. Paikot-ikot ito sa ere ng ilang beses at maya-maya pa ay bigla na lang itong nawala sa aking paningin. Bilang bata ay hindi ko na ito binigyan ng pansin dahil hindi ko naman alam kung ano to. Nang dumating ang mga pulis ay nagkaroon na ng investigasyon sa bangkay ni Tio at sa tagal ng investigasyon ay inabot na po ng pagsikat ng araw bago maibabasa bayan ng bangkay ng aking tiyuhin. Bilang pakikiramay po sa aming tiyahin ay hindi na muna kami umuwi sa amin, nanatili po kami sa bukid upang damayan sila, maging ang iba pa naming kamag-anak ay ganoon din ang ginawa.
Nasikaso ng mga nakatatanda ang gagawing paglalamay kapag inakyat na ang bangkay sa bukid sa bahay nila Tia Rosa. Alas negatibo 9 ng gabi nang dumating po sa bukid ang kabaong ng aking tiyuhin. Naging abala ang lahat at nag-umpisa na namang mag-iiyakan ang aming mga kamag-anak. Napakalungkot ng gabing yon, Kuya Chris, ni hindi inaga pa ay hindi namin naisip na ganoon ang mangyayari, para bang napakabilis na nangyari ang lahat. Marahil sa sobrang pagkaabala at sa sobrang pagkabigla nakalimutan ang maisilang sa puno ng duhat ang kalabaw ni Tio Ramon. Naalala lang ito ng aking tiyahin nang hindi niya matanaw ang kanilang kalabaw sa puno ng duhat ng gabing iyon. Tinawag ni Tia Rosa ang anak niyang si Armando, ang dalawa ko pang pinsan, na pawang mga binata na rin inutusan sila na kunin ang kanilang kalabaw na naiwan sa sakahan. Ewan ko ba kung ano ang pumasok sa aking isip at nagpresenta na rin ako na sumama sa sakahan ng gabing yon. Muntikan pa akong hindi payagan nila nanay at tatay dahil baka daw nasa paligid pa ang mga pumatay kay Tio Ramon at mapahamak pa ako. Ngunit nang magpresenta ang dalawa ko pang tiyuhin na samahan kami ay pinayagan na rin ako na sumama na sa kanila, papunta sa sakahan. Habang binabaybay po namin ang daan papunta sa sakahan, ay nakaramdam ako ng pagsisisi kung bakit pa ako sumama. Iba pala ang maglakad sa bukid kapag gabi na nakakatakot po, dahil nung magpunta kami sa sakahan nang mabalitaan namin ang nangyari ay hapon pa at maliwanag ang daan at nakabalik po kami sa bahay ni Tia Rosa ay mag-uumaga na, kaya nanibago ako. Napakadilim po ng paligid kahit na may dala kaming mga sulo na siyang tumatanglaw sa amin sa daan. Tanging mga kuliglig at mga tunog ng mga panggabing ibon ang aming naririnig na nagpapadagdag sa aking takot. Madawag ang daan papuntang sakahan sa kabilang bundok, kaya kinakailangan pang tagpasin ng aking mga pinsan ang mga sangang nakahambalang sa aming daraanan upang hindi kami masugatan. Matapos ang mahabang lakaran ay nakarating na rin kami sa sakahan. Mabuti na lang po at hindi nawala ang kalabaw ni Tio Ramon, kaya dali-dali namin itong tinakbo upang makuha ito. Nang malapit na kami sa mismong lugar kung saan nakita naming nakahandusay si Tio Ramon, ay bigla pong may nagliwanag sa gawing iyon, nakakasilaw, at maya-maya pa ay umangat ito sa ere. Kitang-kita namin na ang liwanag ay naging isang bolang apoy. Palibasa po ay laking bukid ang aking mga pinsan, ay alam na kaagad nila kung ano ang aming nakita ng gabing yon, San Telmo. Umas kayo ang sigaw ng aking pinsan si Armando, na bigla naman ako sa mga pangyayari at nagulat. Bigla akong hinatak ng isa kong pinsan na si Dante upang tumakbo, kaya naman ay napatakbo na rin ako. Habang tumatakbo ay naguguluhan talaga ako kung bakit kailangan naming iwasan ang San Telmo at hindi pa doon natapos ang aking kuryosidad sa San Telmo. Habang tumatakbo kami ay nilingon ko ang humahabol sa aming bolang apoy. Sa kakalingon ko ay nadapa po ako, kaya inis na inis ang pinsan kong si Dante na binalikan ako at itinayo ang iba kong mga pinsan ay nauna na sa amin na nakatakbo. Nariyan na ang San Telmo, Felix, dumapa ka, ang sigaw ni Dante habang itinulak ang aking ulo sa damuhan. Sa akin pong pagkabigla ay hindi kaagad ako nakayuko, kaya kitang-kita ko ang pagdaan ng bolang apoy sa aming uluhan at nagulat ako dahil makita ako ng malapitan ng bolang apoy ay may mukha itong bungo. Nakakatakot po ang itsura nito dahil parang nagbabaga ang mga mata ng bungo. Hindi ko po alam kung bakit nilampasan kami ng bolang apoy at tuloy-tuloy itong tumama sa puno ng akasya na nasa di kalayuan. Pagkatama ng bolang apoy sa puno ng akasya, ay mas lalo kaming nagulat ni Dante. Nagbulto ng isang tao ang bolang apoy at unti-unti na itong nalusaw hanggang sa naging usok na lamang. Ilang minuto rin kaming hindi tumayo sa damuhan na aming pinagtataguan. Natatakot kami na baka muling lumitaw ang bolang apoy at habulin na naman kami, kaya nakiramdam muna kami ng ilang minuto. Nang masiguro namin na wala na ito ay tumayo na kami sa aming pinagtataguan. Tatakbo na sana ako, ngunit pinigilan ako ni Dante, bagkos ay hinila niya ako papunta sa puno ng akasya kung saan tumama ang bolang apoy. Teka lang insan, anong gagawin natin dyan, ang naiinis kong tanong kay Dante, dahil sa halip na umalis na kami ay balak pa yatang puntahan ng puno ng akasya. Huwag kang maingay, tingnan lang natin kung mayroong mutya ng San Telmo na naiwan doon dito, bumagsak kaya baka sakaling makita natin, ang sabi ni Dante, na bigla na lang akong iniwan at tumakbo papunta sa puno ng akasya. Wala naman sa loob na sumunod ako dahil napakadilim ng paligid at ayokong umalis na mag-isa, dahil hindi ko alam ang daan pabalik sa bahay ni Tia Rosa, ni hindi ko na nga matanaw dahil sa sobrang dilim ng paligid kung nasaan sina Armando at ang dalawa ko pang pinsan na nauna ng kumaripas ng takbo pa uwi.
Nabitiwan po kasi namin ni Dante ang dala naming mga sulodens. Nagtakbuhan na kami at mukha nga po na hindi nagkamali si Dante dahil noong papalapit na kami sa puno ng akasya ay mayroong isang maliit na tila apoy na nagliliwanag sa damuhan na malapit sa puno. Nang lapitan na namin ito ay mas lalo pa itong nagliwanag na parabang humihinga dahil patay hindi ito kagaya ng isang Christmas light. Halos lumundag sa tuwa si Dante nang makita ang nagliliwanag na bagay sa lupa na kasing laki lang ng isang buto ng langka. Felix, ito na nga o ang mutya ng San Telmo na sinasabi ko, ang sambit ni Dante sabay ng sa nagliliwanag na bagay, ngunit nang damputin niya ito ay bigla niya itong nabitiwan dahil mainit daw, kaya ang ginawa ni Dante ay kumuha siya ng ilang piraso ng mga dahon ng akasya at doon niya ibinalot ang nagliliwanag na bagay. Sigurado ka ba na yan ang mutya ng San Telmo at aanuhin mo naman yan? Sunod-sunod kong tanong kay Dante. Swerte ito, Felix, kaya nga itatago ko ito. Hindi naman po ako interesado sa mga mutya, kaya hindi ko nagaanong binigyan ng pansin ang iba pang mga sinasabi ni Dante. Natigil lang siya sa pagpapaliwanag ng tungkol sa mutya ng San Telmo nang biglang sumulpot mula sa dilim sina Armando at ang iba ko pang mga pinsan at tiyuhin. Binalikan nila kami at nag-aalala, at isa pa ay hindi pa namin nakukuha ang kalabaw sa sakahan. Pasimpleng bumulong sa akin si Dante na huwag ko daw ipagsabi sa aking mga pinsan at tiyuhin na nakapulot siya ng mutya ng San Telmo, kaya naman hinayaan ko na lang din si Dante at nanahimik na lang ako. Nang makauwi na kami sa bahay ni Tia Rosa ay nagtaka ako kay Dante, hindi na po siya nakipaglamay at umuwi na kaagad siya sa kanilang bahay na ilang distansya lang ang layo mula sa bahay ng aming tiyahin. Nang sumapit ang madaling araw ay nakita ko po na lumabas na si Dante sa kanilang bahay. Pumasok po siya sa loob ng bahay nila Tia Rosa at dire-diretso po siya sa harap ng kabaong ng aming tiyuhin. Ilang minuto rin na pinagmasdan ni Armando ang bangkay ni Tio Ramon sa kabaong at walang lingon-lingon itong umalis ni hindi man lang siya nagpaalam sa kahit sino sa amin. Natanawan ko na lang siya na nagmamadaling umalis, dala ang isang sulo at dumaan sa sagingan sa likod ng bahay. Ipinagkibit balikat ko na lang po yon. Inisip ko na lang na marahil ay mailakad lang po si Dante kaya umalis ng napakaaga. Sa sobrang puyat ko po sa paglalamay ay hindi ko din namalayan na nakatulog na pala ako sa labas ng bahay. Nagising na lang ako dahil tumatama na sa akin ang matinding sikat ng araw mula sa silangan. Nakita ko rin ang iba pa naming mga kamag-anak na nakatulog na rin sa mga bangko sa labas ng bahay. Ang iba naman po ay gising na at nagkakape at kumakain ng sopas. Lumabas po si nanay mula sa loob ng bahay at may dala-dala na ito, mainit na kape at tinapay. Kasunod po ang aking tatay na may dala namang mainit na sopas para sa akin. Habang kumakain ay lumapit po sa amin ang nanay ni Dante. Nagtanong siya sa akin kung nagpaalam sa akin si Dante kung saan ito pupunta. Wala po akong maisagot dahil hindi naman nagpaalam sa akin si Dante nung umalis ito ng madaling araw. Halata ang pag-aalala sa mukha ng nanay ni Dante. Paikot-ikot ito sa iba pa naming mga kamag-anak na kapitbahay lang din nila at ipinagtanong nito si Dante. Halos malibot na nito ang aming buong kamag-anakan doon sa bundok ay walang makapagsabi kung saan nagpunta si Dante. Kinagabihan ay may natanaw kaming isang tao sa kabilang bundok na naglalakad. Hindi po dapat namin mapapansin ang taong ito dahil nilamon na ng kadiliman ng buong kabundukan, ngunit nakita namin siya dahil mula sa kanyang likuran ay may nakasunod na liwanag na korteng bilog, kaya inisip namin na may kasama ito na siyang nagdadala ng sulo. Ngunit papalapit na sa amin ang taong ito ay nakita ng lahat na ang liwanag na nakasunod sa kanya ay isang San Telmo. Hindi po sulo ang liwanag na iyon kundi San Telmo, at ang taong paparating ay walang iba kundi si Dante. Nang salubungin ng nanay niya si Dante ay siya rin namang paglipad ng San Telmo paitaas at mabilis itong bumulusok patungo sa kabilang bundok at hindi na namin ito natanaw pa. Labis ang naging pag-aalala nilang lahat kay Dante. Hindi nila ito tinigilan sa katatanong kung saan ito nagpunta, ngunit wala pong sagot si Dante sa lahat ng kanilang katanungan. Tulala lang po siya at panay ang pag-iling sa tuwing siya ay tatanungin. Inuwi na lamang po ng kanyang nanay si Dante sa kanilang bahay. Dahil labis na itong nag-aalala sa ikinikilos ng kanyang anak, maging kami po ay biglang nanibago kay Dante. Napaisip po ako ng mga oras na iyon, Kuya Chris, lalo na at naging usap-usapan sa lamay na ang San Telmo daw po ay isang kaluluwa ng taong hindi matahimik. Masyado akong naguluhan ng mga panahong yon. Napapaisip ako tungkol sa San Telmo na humabol sa amin at sa napulot ni Dante na mutya ng San Telmo at ang San Telmo na naghatid kay Dante pauwi.
Gusto ko na po sana sabihin sa mga magulang ko at sa nanay ni Dante ang lahat, kaya lang po ay natatakot ako na baka magalit sa akin si Dante at ang San Telmo. Kapag ginawa ko yun, palibasa ay bata pa ako noon, kaya wala akong maisip na solusyon sa lahat ng aking mga iniisip ng mga panahong yon. Ang akala po namin ay isang beses lang ang gagawing pag-alis ni Dante ng madaling araw, at halos gabi na ito, kung umuwi araw-araw na po niya itong ginagawa habang naglalaman pa kami kay Tio Ramon, at sa tuwing uwi po siya ng gabi ay palagi po siyang hinahatid ng San Telmo sa bukana ng bahay ni Tia Rosa, at bigla na lang itong lilipad patawid sa kabilang bundok kung saan naroroon ang sakahan. Sinabi na namin kay Dante na parati namin siyang nakikita na hinahatid ng San Telmo sa tuwing umuuwi siya sa gabi, ngunit tanging ngiti lang ang kanyang itinutugon sa amin, kaya naman nababahala na kami sa kanya dahil hindi talaga siya nagsasabi sa amin kung saan siya palaging nagpupunta sa tuwing umaalis ng bahay. Isang araw po araw yon ang Sabado, huling lamay na para kay Tio Ramon dahil ililibing na ito. Kinabukasan araw ng Linggo, nagulat na lang po ang lahat ng naglalamay dahil dumating ng tanghali si Dante at may kasama na itong mga pulis, at nagulat kami sa aming nalaman na huli na daw po ang mag-amang pumatay kay Tio Ramon at si Dante ang nakapagturo sa kanila kung saan nagtatago ang mga ito. Sa kabilang bayan po ng Cebu nagtago ang mga suspect, ngunit hindi namin alam kung paano ito nalaman ni Dante. Maging si Dante man po ay hindi niya maipaliwanag sa amin kung paano niya natunton ng mga pumatay kay Tio Ramon. Ang alam lang daw po niya ay parang may nagtuturo sa kanya at bumubulong na maghanap ng maghanap sa mga ito. Yun pala ang laging ginagawa ni Dante sa tuwing umaalis siya ng madaling araw at gabi na kung umuwi. Halos maluha si Tia Rosa nang malaman niya ang lahat mula kay Dante. Si Tio Ramon na daw po ang gumawa ng paraan upang mabigyan siya ng katarungan sa kanyang pagkamatay bago man lang ito humimlay sa kanyang huling hantungan. Nang marinig ko po ito ay palihim kong kinausap si Dante. Tinanong ko po sa kanya kung may kinalaman ang mutya ng San Telmo kaya nahuli ang mga pumatay kay Tio Ramon. Tanging pagtango at ngiti lang ang isinagot sa akin ni Dante, kaya nagkaroon na ako ng interes magmula noon sa mutya ng San Telmo. Na nakuha ni Dante ang mutya ng San Telmo ang tumulong sa kanya upang makamit ang katarungan na para kay Tio Ramon. Ilang taon din po ang lumipas at nabalitaan namin na nahatulan na ang mag-ama na pumatay kay Tio Ramon at inilipat na ang mga ito sa pambansang piitan sa Muntinlupa. Magpahanggang sa ngayon, dahil sa pangyayaring yon, Kuya Chris, ay talagang namangha ako at hindi talaga makapaniwala na dahilan sa mutya ng San Telmo ay nalutas ang krimeng nangyari kay Tio Ramon. Ngunit dumaan ang ilang panahon ay hindi na namin muling nakita pa ang San Telmo dahil matapos ang pangyayaring iyon ay bumalik na sa dating katinuan itong si Dante. Ngunit nasa kanya pa rin ang mutya ng San Telmo, nananatiling nakatago lang daw ito sa kanyang kabinet. Isa itong pangyayari sa aming buhay ang hindi ko makakalimutan, kaya ko po ito isinulat sa inyong channel. Isang kakaibang karanasan na nagbigay linao sa mga bagay na hindi basta-basta malulutas ng tao. Isang kababalaghan ang tumapos sa mga tanong namin dahil lamang sa isang mutya ng San Telmo. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagbibigay daan ninyo sa aking liham at pagpalain po tayo ng poong may kapal sa araw-araw. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Felix. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Oscar. Nais ko lang sanang magkwento sa inyo patungkol sa nangyari sa aking Lola Petra noong mga panahong yon, kasi ay nasa edad na 80 anyos na siya, subalit dahil sa kanyang katandaan ay paminsan-minsan ay nagkakasakit siya. Noong mga panahong iyon ay pinakiusapan ako ng aking tiyo na kung maaari ay doon na muna ako sa bahay ni na Lola dahil mas madalas daw siyang wala dahil sa kanyang trabaho. Dahil wala naman akong ginagawa at tumatambay lang ako, palagi pumayag ako sa kanyang alok. Bibigyan din daw kasi niya ako ng allowance kada linggo, kaya ayos yon para sa akin. Pagkarating ko sa bahay ni Lola Petra, agad ko siyang nakitaan ng sigla. Natuwa naman ako dahil sa edad niyon ay bibihira lang talaga ang mga taong malakas pa ang pangangatawan, dahil ilang araw na mawawala ang aking tiyuhin. Noon ako na ang nagsilbing alalay at tagabantay niya. Naging maayos naman ng mga unang linggo ko doon, subalit mayroon akong napansin noon. Habang patagal ng patagal ay unti-unting nanghihina si Lola. Inuubo siya tuwing dumarating ang hapon at paminsan-minsan ay umaatake ang kanyang hika. Kinakabahan man ako noon, pero inilihim ko yon. Naisip kong kailangan kong maging kalmado sa mga panahong yon dahil ako ang inaasahan ni na tiyo at maging ni nanay sa pag-aalaga kay Lola Petra. Habang tumatagal ako sa bahay ng aking lola, unti-unti ko ring nalaman kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Madalas kasi noon na may mga huni ng tiktik sa paligid, kaya naisip kong baka inaaswang si Lola. Dahil doon tinanong ko si Lola kung
May napansin din ba siyang kakaiba sa paligid? Dati umiling lang siya sa akin at sinabi niya yung unang beses na dinalaw siya ng aswang. Huwag ka pang dumura sa labas ng bahay, Lola, baka yun din kasi ang rason kung bakit dinadalaw ka ng aswang. Uwi ka ako kay Lola. Sinabi naman sa akin ni Lola, hindi siya dumudura sa labas dahil alam niya ang posibilidad na maaasim doon ay mas naguluhan. Ako sa kakaisip kung ano ang dahilan kung bakit inaligdidan kami ng mga aswang. Inakala namin noon na mawawala rin naman ang ubo ni Lola Petra, subalit makalipas pa ang isang linggo ay parang palala ng palala ang kanyang kalagayan. Isang gabi nasa kahimbingan na ako ng aking pagtulog, biglaan akong maalimpungatan dahil sa pag-ubo ni Lola. Pagmulat ko ng aking mga mata ay napamura na lang ako noon nang makarinig ako ng mahinang paghuni ng tiktik na parang ibinubulong lang sa amin. Dali-dali akong bumangon noon at kumuha ng tubig, saka dali-daling pumunta kay Lola. Akmang papainumin ko na sana siya ng tubig, subalit sa hindi ko inaasahan biglaan siyang napaduwa ng dugo habang umuubo. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga panahong yon. Kumuha ako ng tabo noon at ibinigay kay Lola nang sa gayon ay hindi papatak sa lupa ang dugo niya. Pagkabalik niya ay bahagya kong hinaplos ang kanyang likuran nang sa gayon ay kahit papaano kumalma ang pagduduwal niya. Bunsod ng aking ginawa noon, kahit paano ay natigil siya sa kanyang pagsusuka. Hingal na hingal si Lola noon kaya ako na ang nagpahid ng bibig niyang may dugo pa. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin kay Lola dahil nasindak ako sa nangyari sa kanya. Walang ano-ano ay nagwika ang aking abuela, may aswang sa ilalim ng bahay natin. Silipin mo, huwag kang lalabas dahil baka kung ano ang kanyang gawin sa'yo. Tumango ako kay Lola, kinuha ko ang flashlight at inilawan ang silong ng aming bahay. Ilang segundo kong sinipat ang siwang subalit wala naman akong nakita doon. Akmang papatayin ko na sana noon ang flashlight na hawak ko nang may mapansin akong itim na anino na naroroon. Napamura ako ng malakas at di gawin ko yun ay nakita kong mabilis yung umalis sa silong ng bahay ni Lola Petra. Sinabi naman sa akin ni Lola na marahil ay yun ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit at napasukan ng dugo. Kaya nabahala ako para sa kanya. Nags ako noon na dalhin sa ospital si Lola Petra pero pinigilan niya ako at sinabing mas mainam kung sa albularyo na lang muna siya dadalhin. Tumango ako sa kanya at sinabi ko kay Lola na bukas din ay uwi si Tio kaya hihintayin namin siya sa katutungo sa albularyo. Kahit paano kasi ay hindi na rin naman naulit ang pagsusuka ni Lola ng gabing yon. Hindi na ako natulog ng gabing yon at nagbantay na lang ako sa paligid namin. Naisip ko kasing baka muling bumalik ang aswang at atakihin ulit si Lola ng kanyang karamdaman. Sa kabutihang palad naman hanggang mag-umaga ay hindi na nagsuka ng dugo si Lola. Pagka-uwi ni Tio ay agad kong sinabi sa kanya ang nangyari. Sinabi ko na rin sa kanya ang patungkol sa pangas kay Lola. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagmumura, huwag lamang babalik ang aswang na yan dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Sambit ng aking tiyuhin. Nang araw na yon ay dinalang namin si Lola sa albularyo at tamang kami ng hinala na aswang ang may pakana. Kung bakit siya nagkakasakit ayon sa albularyo ay natipuhan siya ng aswang dahil sa katandaan niya. Marahil daw ay naiinggit yon dahil sa kanyang edad ay malakas pa rin siya. Hinabili ng albularyo si Tio kung ano ang kanyang nararapat na gawin. Sinabi din nito na makalipas ang 3 araw ay ibabalik namin si Lola sa kanya nang sa gayon ay malaman namin ang kanyang kalagayan. Kinagabihan mahimbing na noon na natutulog si Lola Petra at ang aking tiyuhin, samantalang ako naman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Kahit na mag-12 na yon ng gabi, pakiramdam ko ay napakaling iyon. Sa ganong kadahilanan ay nakaramdam ako ng pagkairita. Nagpasya akong bumangon na lang sana noon, subalit nang mapatitig ako sa ibabaw ng mismong atip ng bahay ay napansin kong parang nakalubog yun. Gawa lang kasi yun sa nipa, kaya halata talaga kapag may nakaapak doon. Napamura ako ng mahina at nakaramdam ng kakaibang takot. Tumayo ako noon at tumingala para matyagan yon. Lumipas ang ilang sandali ay tila gumalaw yon patungo sa bubong na sa mismong ibabaw ng higaan ni Lola. Ninais kong gisingin noon ang aking tiyuhin, subalit sobrang himbing ng kanyang pagkakatulog. Kahit pa na kinakabahan ako noon, kinuha ko ang flashlight ni Tio at saka yung itak. Dali-dali akong bumaba sa bahay at inilawan ng buong paligid. Nung wala akong makita ay naisipan ko na sana noon na umakyat na rin sa bubong, subalit natigilan ako nang makarinig ako ng pag-ang doon sa ibabaw. Inilawan ko ang bahagi kung saang banda umaangil at laking gulat ko nung makita ko ang isang tambalang aso na naroroon. Nagbabaga ang kanyang mga mata at naglalaway pa. Medyo nagtaka pa ako noon kung paanong nagkaroon ng aso sa bubong namin, subalit nang mapansin kung ang hubog ng mukha niya ay parang sa tao naman, doon ko na nakumpirma ang aswang yon.
Kung sino ka man, umalis ka sa bubungan namin at layuan mo na ang aking lola sa oras na hindi ka umalis, titiyakin kong mamamatay ka, sabi ko, at itinuro siya, gamit ang aking itak. Ngumisi lang sa akin ang aswang at kita kong parang mas lalo iyong naglaway. Pansin ko rin na iginagalaw niya ang kanyang mga paa, kaya nagkaroon ako ng kutob na baka anumang oras ay lulundag niya ako. Dahil doon, inihanda ko ang aking sarili. Nagdalawang isip pa ako noon kung lalaban ako sa aswang na yon o tatakbo ako papasok sa aming bahay. Subalit makaraan ng ilang minuto ay nagulat ako nang biglaang lumundag sa aking kinatatayuan ang malaking aso na yon. Agad akong napaatras at inihanda ang aking itak. Iisang bagay lang ang nasa isipan ko noon sa oras na lalapit sa akin ang aswang na yon ay hindi ako magdadalawang isip na tagain siya para tuluyan ko siyang maitaboy. Pagkalapag ng aswang sa lupa ay agad siyang umangil habang nakaharap sa akin. Alam ko na kung anong susunod niyang gagawin, kaya sinubukan kong sumigaw upang tawagin si Tio. Nakatatlong sigaw ako noon ng kanyang pangalan nang tuluyan siyang magising. Nakarinig kasi ako ng mga yabag sa loob na palapit sa aming pintuan. Sa kadahilanang iyon, kahit paano nakampante ako. Napaatras pa ako ng kaunti nang mapansin kong naglalakad na rin papalapit sa akin ang aso. Inihanda ko na ang aking takot. Sinigawan ko siyang sa oras na tuluyan siyang lalapit sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Lumipas pa ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng aming bahay at tumambad si Tio na hawak ang kanyang baril. Sinigawan ng aking tiyuhin ng aswang habang itinututok sa kanya ang baril. Dahil doon ay naglakad ako papalapit sa pintuan namin at sinabi ko kay Tio na kanina pa naroroon ang nilalang. Isinaad ko rin sa kanya na marahil ay yun ang dahilan ng pagsakit ni Lola. Bunsod noon, humakbang si Tio nang papalapit sa nilalang habang itinututok pa rin ang baril niya rito nang makalapit na nga ang aking tiyuhin sa aso ay narinig kong umangil yon. Pansin ko din na mas naglaway pa ang aswang at mabalasik na tumitig kay Tio. Subalit kahit na ganon ay kampante ako na walang mangyayari sa kanya. May hawak siyang baril at anumang oras ay pwede niyang iputok yun sa nilalang. Sa isang pagkisap ng aking mga mata, nakita kong mabilis na umatake ang aswang na yon kay Tio. Subalit naging mabilis din ang galaw ng aking tiyuhin, kaya hindi nagtagumpay ang nilalang sa kung anumang balak niya. Dahil sa ginawang iyon ng aswang ay nagalit ang aking tiyuhin. Mabilis niyang pinaputukan ng aswang at natamaan yon sa bandang tagiliran. Napaungol ang nilalang at halatang nasaktan sa ginawa ng aking tiyuhin. Subalit sa halip na sumuko, parang mas naging agresibo pa yon. Bumangon siya. Agad na sinugod ulit si Tio dahilan para mabuwal silang dalawa sa lupa. Nabitiwan ang aking tiyuhin ang kanyang baril. Walang pagdadalawang isip akong lumapit sa kung saan yun tumilapon. Kinuha ko yun at agad na itinutok sa nilalang. Sinabihan ko si Tio na ihahanda ko na lamang ang baril at sa oras na makaalis siya sa ganoong posisyon ay hindi ako magdadalawang isip na paputukan ng aswang. Pilit namang nagpumiglas ang aking tiyuhin mula sa pagkakasakal ng nilalang na umibabaw sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, sa kabutihang palad ay nagawa niya ang makaalis mula sa ilalim ng nilalang. Nagmadaling umatras ito at mabilis akong sinabihan na paputukan ko na ang nilalang. Kahit medyo nag-aalangan man ay pinaputukan ko nga ang aswang at nagawa ko siyang tamaan sa bandang leeg. Inulit ko pa yon at natamaan ko ulit siya sa kanyang mukha. Dahil sa ginawa kong yon ay parang nawalan sa focus ang aswang at tila umiral ang kanyang karuwagan. Noong mga panahong iyon ay duguan na siya. Muli siyang sinigawan ng aking tiyuhin at binantaan na tutuluyan kapag hindi aalis at ipagpapatuloy pa niya ang kanyang binabalak kay Lola. Dahil doon ay napatitig sa aming dalawa ang nilalang at sa isang pagkisap ng aming mga mata ay mabilis siyang tumakbo paalis. Pansin naming tumutulo pa ang dugo niya sa lupa. Naisipan naming dalawa na sundan ang nilalang na yon para malaman kung saan siya nakatira at kung sino siya talaga. Subalit ng akmang lalakad na sana kami, narinig naming umubo si Lola. Dulot ng aming pagkabahala na baka muli siyang nagsuka ng dugo ay mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagdating namin doon ay agad naming inalalayan ang aking abuela at pinainom ng tubig. Magmula noon, kahit paano ay naging maayos na ang kalagayan ni Lola Petra. Hindi na siya dinalaw ng aswang at muling lumakas ang kanyang pangangatawan. Kalaunan ay nalaman namin na isa palang andon aswang ang umaatake sa kanya at mula pa daw noong medyo malakas siya ay madalas nang bumibisita yon. Inuunti-unti niya sanang patayin si Lola at sa kabutihang palad ay hindi siya nagtagumpay sa binabala niya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.